Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat, whichever the case may be, mga Pilipino dito sa Pilipinas at sa kahit saan parte ng mundo, mga OFW. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagpanood at pagpakinig dun sa ating mga dito sa channel. Maraming salamat dun sa mga bagong subscribe. Nakakatuwa rin ang mga comment ninyo. Thank you sa comment ninyo ha. Nakakataba ng puso. Okay lang mag-comment kayo. Pwede kayo magsagutan, wag lang bastusan. Walang personalan kasi pagka nagpersonalan, nakita kong nambabastos, i-delete ko na. Okay? Walang awayan. Hindi dapat divided ang Pilipino pero hanggat mare, no? Paalala dun sa mga bagong subscribe at pakibisita yung Survivors Community Vlog 234. Napuwing ako. 234. Excuse me, napuwing ako. 234 tapos na pili lang kayo ng ng vlog doon. Ng vlog ng logo design. Tapos nilagay ko tubig. Logo design tapos yung comment ninyo kung ano yung napili ninyo. 10 lang yun eh. Dinesign nyo ng mga kasama natin dito sa Pinoy Survivor. Kirat-kirat na ako. One Eye Jack. Tapos may premyo kasi dyan eh. Pagka first place 3,000, second place 2,000, third place 1,500. Tapos yung nagbigay dito sa first round natin 1,000. Okay? So, pakitulungan niya itong buong community mag-decide kung ano. Huwag na kayo mag-comment kung maganda o pangit. Nakakaya doon sa mga kasama natin. Yun yung pinagkukulan nila ng nag-attempt, no? So, ganun lang. Balahibo naman ang aso. Sabotahe ito. Sabotahe Okay, so, diretso sa point. Nasaan na tayo ngayon? 21. Pinanood namin kanina yung Aquaman. Ang ganito yung kwento. Okay, hinihintay ko yung si Amber Heard, no? Hinihintay ko eh. Andun pa rin naman eh. Pero konti lang yung niya parte. Okay, so relax lang. Enjoy the crisis. So, wala pa naman. No, nakabakasyon na yung kongreso natin, yung Senado, nakabakasyon na sila. Next year na sila, first quarter, mga January, yata yan. Last week, ng January, and so on, no? So, wala mangyayari, kahit anong ganyan-ganyan ninyo, kahit anong sigaw natin. Magbakasyon na lang kayo, mag-Christmas kayo. Do not spoil the holidays, no? Pagdasal na lang sila, okay? Pero hindi pa tapos, no? Hindi pa tapos ang laban. Ngayon ang binabanat nila, destabilization plot daw. Ay nako, wag niyong baguhin yung topic. Pag-explain yung pera. Yun, mamaya pa ulit. Dito muna ako sa mga comment. Natatabunan ako ng mga comment eh, no? Meron pa ba akong i-announce? Recap, no? Sa mga nakaraan na vlogs, sunod-sunod yan, may siyam na yata yan eh, na nilagay ko sa playlist ng Pilipinas, okay? Para sama-sama, daling hanapin. Nagsimula yan dun sa, parang Kala Eric, no? Kala Eric. Sunod-sunod na vlog. So, in a nutshell, nakulong si Ka Eric. Alam niyo na yung kwento, di ba? Nakulong si Ka Eric, tapos nun, si Badoy, no? Tapos nun, tigas ng Congress. Tigas eh. Tapos nun, para bang balat sibuyas sila, tinanong lang, 1.8 billion ba ang nagastos ng office ni Speaker? Kailan pa naging masama yung magtanong? Tapos yan, nagkagulo-gulo na, nag-issue ng yung PMA, mga PMA graduate. Hindi lahat yan. Alam niyo ba kung ilan libo ang PMA graduate? Palagay nyo lang 200 na lang yan kada class eh. Kung mula 2,000 times 2, 2023.
200 times 2023, ilan na yun? Do the math. Oh, di ba? 4,000 na yun. Higit. 2 times 2 times 2, 4. O di, nagdagan 2 zero. O di, 3 zero. 4,000 na yun. 4,000. From 2,000 lang yun. 1980s pa. 1990s pa. Kaya may mga 8,000 siguro yan. Doble mo, no? Mga 8,000 siguro. O more. Buhay pa yung matatanda. Kaya pang pumirma nun. Kaya pang pumirma nun. Ang punto, in so short a time, para lang wala pa kasi sa korte, ito, in the spur of the moment, may gumawa ng manifesto, pare-pares ang damdamin, isa lang pinanggalingan eh. Isang eskwelahan lang pinanggalingan. Tapos, nagpirmahan. Mga 154, let's say 200 na, of 10,000. Both active and retired. Diba? So, hindi biro yan. Pero pagka pumirma ang isa sa klase, na PMA class, ang iniisip na iba, represented yung buong klase. Ngayon, pagka-critical yung situation, as in, magkaroon ng opposition at saka administration, yung iba, they take a stand for whoever they believe in. Kaya maghati yan. Pero sa nakikita nyo, pagka nakita yung mga personalities doon, meron doon, ano pa eh, ilang baro ng pumirma doon. Ang dami na, panay cadet captain yun eh, nung ano eh. Tapos generals, meron din namang hindi, may mga colonels, meron mga major, may captain, meron ding ano tawag dito, non-grads, pero member ng class. No? Ano ako nakita yata ron. The point is, if you want more signatures, then, gusto nyo ulitin natin and then magkaroon ng more na signatures. Pwede naman yun eh. Pero, para magkaroon ng relief agad sila ka Eric and si Dr. Lorraine Bado, ayun, nilabas ka agad. Within a day. Hindi, ayun na. Diba? Yung may mga unang manifesto noon pa, na inabot ng 1,000 eh. ng 1,000, kaya Congress, wag niyong baliwalain yung pirma na yon. Para sa kanila, doon sa mga pumirma, sagrado sa kanila yon. Basahin niyo every line ng manifesto na yon. Nung pinipirmahan niya ng bawat isa, damang-dama nila yung sinulat doon sa manifesto na yon. Because bago pumirma itong mga tao na to, itong mga opisyal na to, bago sila pumirma, inisip nila muna kung, teka, pipirma ko yung pangalan ko dyan. Mahalaga sa kanila yung ipirma yung pangalan nila because tatayuan nila yon, titindigan nila. Kaya damay-damay na yan pagka wag ninyong i-take for granted yung ginawa ng mga PMA graduate na manifesto. Ngayon, mag-react lang kayo. Yun lang. Excuse me. Mag-react kayo. Kasi if you do react, then yung nosedive ng Congress, nosedive na ganyan, somehow magle-level off. Parang aeroplano. Bababa na, babagsak na. Hindi na mahila yung manobela. Pag hindi na mahila yan, wala na. Tuloy-tuloy siya. So, there is a certain point wherein kahit gamitan mo ng physics, yung weight ng aeroplano, F is equals to ma, mass times acceleration, dire-diretso kung ganyan. Gaano kalayo ka from the Earth's horizon, yung Earth's tawag doon? Sea level, yung ground. Tatama ka doon, hindi mo na mababawi kahit bawin mo. So, very important yun Congress.
BBM, very important yon. Because we do not know kung ano no? Yung sinasabi ko sa mga sumunod na vlog is an analysis na yun yung pwedeng mangyari. Kasi sa nakikita ko, yun talaga, very honest ako na baka mangyari yon. Masama ang loob ko kasi hindi yung ganun ang in-expect ko sa administration. Ang in-expect ko, yung administration ni BBM will be what you may call redemption of the Marcos family, the Marcos name. Ito, panoorin niyo yung video ko. Like, share, subscribe. Panoorin niyo yung video ko na siya pa yung sa graduation namin. Si Apo Marcos. Ako pa yung honor guard. Ako yung honor guard doon na kumakamay sa kanya. Hanggang sa graduation. 4 na beses ko nakamayan si Tatay Marcos. 4 na beses. Saka nakakita, sino estudyante makakamay doon ng 4 na beses? Yung iba, graduation lang, 1 beses lang makamayan. Ako, 4 sa 1 taon. 4 na beses nakamay yung presidente, hangang-hanga ka, mga magulang ko tuwang-tuwa. Kaya ayokong mapasama si BBM. Kaya nga, kayong mga nakapaligid sa kay BBM, at ikaw mismo BBM, ano lang, from one commander to another, from one leader to another, hindi tama yung ganyan. Hindi ganyan yung expectation. Hindi ganyan yung ina-expect sa'yo. Ang totoong leader, bago ikaw kumain, kakain mo na lahat. Yun yung leader. Yung ganun ang commander. You seek the welfare of your men. Bago ka mag-party, siguraduhin mo, maligaya, high moral lahat ng tao mo. Ngayon, kung hindi high moral ng tao mo, huwag ka magpa-party. Kung merong biktima ng sakuna, dapat nandoon ka. Kung merong na disgrasya, may namatay na sundalo, dapat nandoon ka. Ganon ang totoong leader. Parang may ganon na presidente. Parang may ganon. Magsaysay, kala nyo Duterte huwag nyo pangunahan. Duterte. Nakita ng taong bayan na may presidente na dumadamay. Ngayon, pagka nakikita ng taong bayan, merong ng standard. Yun yung ginawa ng Duterte administration. Standard. Kaya, hindi mo masisisi yung taong bayan, mag-expect. Kaya dapat, hindi yung tao, na ito yung tao bababa ka sa standard. Hindi, ito yung standard, ito yung sa ngayon. Hindi pwedeng bumaba yung tao para intindihin kayo. Mali. Dapat, kayo, ito, nasa baba, BBM administration, buong unit team, kayo yung papanig do sa standard na iniwanan ng father na Duterte. Hindi ko binoto yun. Real talk. Nag-iwan siya ng standard. Yung standard niya happens to be our standard, mga P-Mayor. Yun ang natutunan namin. Yun ang experience namin. Yun ang nakita namin kay Duterte. Kaya, will we go against our principles of leadership? Hindi. He is a true leader. Now, ang hindi naman masama na mag-expect ng leader na BBM, pantayan yon. O mas maganda, ang aspiration namin, lalo na ako, binoto ko yan. Duterte, di ko binoto. BBM, binoto ko. Ang aspiration ko, higitan mo pa itong iniwan ng Tatay Digong. Higitan mo. Huwag mo lang pantayan. Because while doing it, at the same time, you are redeeming your family, redeeming the Marcos name, and hitting higher than your father. Tapos itong tao na to, na ngayon, parang kinukrucify ninyo, suspendin nyo pa na SMNI na programa niya. Tapos nun, imbitahin pa, isipin pa, dati sinasabi, hindi, turista lang yung ICC. Pero ngayon, contemplating, iimbitahin papasok dito para itry, imbestigan tong si Duterte. Ano ba kayo? Naging presidente yan ng Pilipinas. Minahal yan ng taong bayan.
At yung pagmamahal na yon ng taong bayan do sa matandang Duterte, nag-translate yon sa anak kay Sara, kay BP. Nag-translate yung kaya ganun na lang karaming boto, 32 million. At yung boto niya, nag-translate din sa boto mo. Tapos ngayon, you will put them down. Ay, magalit talaga tao niyan. Nosedive ka. Ngayon, kung wala kang kinalaman doon, nosedive ka pa rin. Kung hindi mo pipigilin yun, ikaw ang piloto ng bansa, ikaw ang piloto. No, nosedive kang ganyan. Hinahayaan mo yung mga co-pilot mo. Ha? Or baka si First Lady, siya pa, pinahawak mo na madubela. Nakaw, walang, bawal yun. Hindi siya yung may lisensyang pagkapiloto. Babagsak aeroplano. Lahat kami babagsak. Pag ako nakasakay sa ano natin, sa airlines. Ayan, Cebu Pacific ba yan? O, uy, quiet. O, Philippine Airlines. Pag ako nakasakay niya, pag dunga ko ngayon, nakita ko, nagmamaneho. Hindi rated na piloto. Hindi naman siya binoto ng taong bayan. Hindi naman si pinsan mong Romualdez. Hindi naman sino yan? Tambalolong ang tawag. Oh. Ay, nako. Babagsak aeroplano. You have to stand up to stop all of this. Baka mamaya maunahan ka ni Pastor Kibuloy. Stop! Tapos administration mo. Tapos, pag sinabi ni Pastor Kibuloy, stop! Stop ka talaga. Wala, kaya you shouldn't allow your loyal people na sip-sip boto, no? Kakasip-sip nila, kakapalakas, or meron silang sariling agenda, you shouldn't allow them to bring down the Dutertes. Because it is you who should tell them na tigil nyo yan and say in public, I am with the Dutertes. And ganon, diba? Pero that's only halfway. Or not even halfway, because ang daming nangyari within 1.5 years. Okay? So, you're really on a downturn. Yun yung problem. You have lost so much political capital, and it will show sa mga susunod na survey. Yun yung problema nyo. Hindi nyo. Tapos ang babanat ngayon, ang PEG, destabilization plot. Nakaw! Palpak na naman yun. Kasi pagka nagsabi kayo ng destabilization plot, now I know by now yung mga intelligence agencies natin, mga intelligence personnel natin, ang tasking sa kanila ngayon, imbisigahan na itong mga to. Tignan nato sila Digong, sila BP Sara, o kung sino pa yung mga itong mga vlogger, no? Itong mga PMayor. Kung ano yung mga pinaplano. Let me be the one to tell you, no? As para sa inyo, walang pinaplano. Kung ako magpaplano ako sarili. Ba't ako makikipagplano, ang dami-daming kong kakausapin, hindi mahuli ako. Ako lang, sarili ko lang, and then titignan ko lang. Okay, so let me share to you yung experience namin. Kasi yung ibang vlogger wala namang experience. Ang tingin ko dyan sa mga vlogger na may experience ng actual is, sino pa ba nagpa-vlog dyan? Si Maki. General's opinion. Si General's opinion. Ako, General Welfare. General Patronage. Okay? Si General Macanas. 1980s yan na breed, na opisyal. So, kabit yan sa mga class 84, no? Yun yung So, kung pwedeng pumirma yan, pipirma yan. Tsaka isa pa, nga pala, balikan ko na yan. Yung pirma, wala pa doon ang mga sundalo, doon kayo matakot. Maraming sundalo ang nagsasabi, sa susunod, sila ang pipirma. May man nag-request pa sa akin Sir, gawa ka ng manifesto para sa amin. Okay. kasi English yun. Kasi English yun. Ba't pipilit natin mga buddy, no? Mga buddy, mga
kabagang. Ba't kaya? Tagalogin nyo. Tagalogin, kung ano yung nasa puso, yun na ilagay. Walang grade yung manifesto. Walang grade. Kung ano yung nasa isipin nyo, it's a freedom of expression. No, huwag kayong matatakot. Bakit? Meron na bang nasa konstitusyon na pag gumawa ka ng manifesto, kulong ka? Hindi. Meron pa kayong right na litisin. Hindi kayo pwede basta-basta kulong. Ngayon, huwag kayong magpapatakot. Okay? So, pagka feeling nyo gumawa ng manifesto at nagagawa na, pwedeng gumawa ng manifesto ng mga retired na sundalo. Hindi kaya manifesto ng mga taong bayan. Yung social media napaka-powerful para malaman agad ng gobyerno kung ano yung pakiramdam ng bawat tao. Dati kinakailangan pa mag-survey. Hindi. Ito, one night, one day. Max ng 5 days. Alam mo na kung ano sentimiento ng mga tao. May like, may inis na inis, may heart, ganon. So, wag niyong paubutin, Mr. President and Congress, na special mention ng Congress, Senate Congress. Up to now, if you will continue to not to answer the request, not even request, demand, nasa demand na tayo. Hindi niyo ba nakita yung ganun kadelikado yung sitwasyon? Ang bobopol. Pag sasabihin nyo destabilization plot, alam niyo ba kung sino nagde-destabilize ng government? In Congress of the Republic of the Philippines is the cause of the destabilization. Kayo yung pumipitik na ganun Pitikin nyo si Duterte, pitikin nyo yung sila Badoy, sila Celis, and now SMNI. Tapos doon, may tsa-tsa pa kayo pinagsasabi. Kaya yung cause ng destabilization. Tapos, ang pinakamalaki dyan is yung ayaw ninyong pansinin yung request ng taong bayan. In fact, nagdedemand ng taong bayan na yung resolution number 10, sagutin ninyo. Huwag din taong bayan. Ako na mismo ang nagdedemand sa inyo. Pwede ba bago kayo magsalita ng tsa-tsa, wala kayong kredibilidad? Wala kayong kredibilidad. Nada. Zero. Yung nangyari, nada. Zero. Kahit anong sabihin yung maganda para sa bayan, ang reception ng tao, inis. Plastic. Sorry, yun yung dating Harapin niyo yung katotohanan. Zero. Plastic kayo. Kasi, magsasabi kayo ng ganyan, eto may mga budget. Dinagdagan niyo pa yung budget niyo. Ilang billion yun. Unprogrammed. Ano yung 450? Ano yun? Para bang kayo may pera. Para kayo may factory ng pera. Taong bayan yung nagpapakahirap para makuha yung pera na yan para magkaroon ng ganong pera. Ang interest ng taong bayan, gaya sinabi ko sa mga nakaraan na vlog, tandaan niyo yung konstitusyon. Kasi kayo mismo, it seems, looks like, it appears, lumalabas. Hindi bobo yung mga tao, nakikita na binabiolate niya yung Constitution outright. Pagka merong resolution number 10, pinapa-explica ng tao, matagal na yan, bakit 2011 inadapt yung practice? Ibig sabihin, before 2011, meron na. So, ang hiningi ng tao, pwede ba, ngayon hindi na isa mag-explain. Hindi. Ngayon, ang gusto ng mga tao, bawat isa sa inyo, senator and congressman, gustong madinig sa inyo. Sabihin nyo, tama ba yung resolution number 10? Yes or no? Congress, kayo ang hilig nyo. Yes or no only? Yes or no? Ganunin kayo ng taong bayan. Kita nyo, karma. Pag ginanong kayo ng taong bayan, wala nang huwag ka na muna magdahilan. Yes or no? Tama ba yung resolution number 10 na yan? Yes or no? Sabihin ng senador, yes. Mag-explain kayo? Pipilit nyo, tama. Sige, mag-explain kayo sa taong bayan. Lahat kayo. Ngayon, kung lahat kayo, sabihin nyo, all 24, na yes, tama yan, something's wrong. Ibig sabihin, lahat ng crap ng senators ngayon,
nakikinabang. Tama ba na walang resibo ang pag-ano ng pera? Liquidate ng pera? Yes or no? Pag sinagot nyo ng yes, walang resibo, yes. Wag na i-require sa lahat ng agency, ng government. Wala na magli-liquidate ng pera. Pati sa military, sarap niyan. Lalo na procurement ng mga submarine, F-16, mga barrel, mga tangke. Wala nang resibo. Wala nang certificate na lang. Mag-certify na lang yung Defense Secretary, yung Chief of Staff, yung mga Commanding General o ng Armed Forces, no? Ng Navy, ng Army at saka ng Air Force. Certify. Gayahin kayo. Kasi pag sinabi nyo tama yang mag-liquidate ng resibo lang, ng walang resibo, black na lang. Yari kayo sa taong bayan. Kasi ano sabi sa Constitution? Sinabi ko, we the Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Yun lang ang mataas sa tao. Kayo, nandito lahat kayo, in-appoint lang kayo, binoto lang kayo, 200, 100,000 votes, thereabouts, doon nagsasayaw. Kung wala kang kalaban, 200,000 votes. Yun lang district tapos nun, kunyari, ang bumoto, 80%, 80 times 2, 160,000 votes. Kung 250 yung i-multiply nyo sa turnout, yung total na botante, yun. Yun ang boto mo, wala kang kalaban. Pero kung tatlo kayo, split it 3-way pa. So, mga 100,000. Minsan, 67,000 meron ng congressman. 65,000 may congressman na. Tapos, yung party list, tapos kung mag-aasta kayo, kala nyo, national figure kayo. Akala ninyo, bumoto sa inyo, mga 25 million, parang 27 million, si Robin Padilla. O kaya, sino yung pinakahuli? Si Jinggoy ba? Na 15 million, 17 million. I forgot. Basta ganoon. Kayo, 200,000 pinakamalaki. Nakakaya kayo. Asta-asta kayong national figure. Kung manakot kayo ng taong bayan, you have failed the Filipino people. You have failed your constituents. Because you're supposed to protect the Filipino people. How can you say you're protecting the Filipino people? From what? From what? Caselis, Badoy. Sila nga tumutulong sa counterinsurgency. How are you protecting the Filipino people? Kung mismo dyan, meron sa inyo na may kamatayan black, na meron kayong inaan na pistoks. Paki-explain nga. Galit na galit ang military sa inyo. Hindi niyo ba alam yun? Ang manhid ng utak ninyo, ng pakiramdam ninyo, galit na galit. Itong makabayan black na yan, makamatayan black na yan. Pwede ba huwag kayo mag-asta na kala mo kung sino kayo? Mawawala rin kayo kasi tatandaan kayo ng taong bayan. Pagka nagkaroon ng revolutionary government, na ayoko naman, sana wala. Pagka nagkaroon nun, burado kayo. Madamay pa buong Congress sa inyo. Real talk lang. No? So, explain nyo, bawat isa sa inyo, explain nyo kung tama ba yung savings ninyo i-re-realign ninyo at paghahatian. Saan ba pumunta yung natirang 2 billion, Congress? Saan ba natira? Tumatanggap kayo ng sweldo ng mga 300,000 plus thereabouts, 250 na kamo hanggang 300,000. Tumatanggap kayo. Animal, ang laki na sweldo nyo. Hindi nyo naman papasa yung death penalty. Yung anti-dynasty law, di nyo mapasa. Ngayon gusto nyo pang baguhin yung konstitusyon. Questionable yung mga karakter ninyo. Para kayong kamag-anak incorporated, para kayong mga mapiya ng Pilipinas. Mapiya sa Congress. Tapos kayo balat sibuyas pa pagka ginagano kayo ng tao, tatakutin ninyo ng investigasyon in aid of legislation. Anong legislation? I'm so sorry that it has to come to this na mabastos ang Congress ng mga Pilipino. Kasi binastos niyo yung sarili ninyo. Yun yung totoo. And you do not act as if you own the whole world, you own the whole country, you own the Filipino people. You do not do that. Because one day, pagka punong-puno na, dating si Fernando po, kakalusin kayo. Mabubuhay si Fernando po. Huwag niyong pigain si Duterte. Wag na wag. It's a big mistake, Mr. BBM President.
Maling-mali. You stop it. Reflect on it this Christmas as the Filipino people will reflect on it. Armed Forces of the Philippines will reflect on it. Kasi tao rin yan. Ha? Ako, ano tingin niyo sa akin? Unggoy. Tao ako. Dati akong sundalo. Retired. Maraming susunod sa akin. Kung gugustuhin ko. Ang daming nagsasabi sa akin mag-revolutionary government. Maraming nagsasabi na maghunta. Wag. Panoorin lang natin. Hayaan nyo lang. Wag. Wag na muna. Bigyan nyo ng pagkakataon yung gobyerno na mahimasmasan. Because hindi dapat itong na pumasok ng gulo. Kaya Philippine government, BBM, your role, as the president, you stand up. Binoto ka ng tao, 31 million. 31.6. Wag mayabang kasi yung boto mo nanggaling din sa suporta ng Sara Duterte. If I were you, I will protect Sara Duterte. I will protect Digong Duterte. They are worth protecting rather than the people around you. Ay. BBM, tell everyone to stop. Stop badgering Duterte. Sara, stop ICC. Putsa, anong gagawin ng ICC rito? Sinabi mo, ikaw, turista lang yan. Tapos ngayon, papapasukin nyo, imbitahin nyo. Sinungaling ka. Pagka ganun. Tapos nun, unity team. Tapos, tahimik ka sa ginagawa ni Sara. Sa ginagawa sa kanya, ng kongreso mo. Ay, nako. Stop SMNI. Stop, tawag dito, stop the investigation ng franchise ng SMNI. Kaduktong yan. Pagka yan, tinuluyan nyo ng tinuluyan, Duterte will come to the aid of Pastor Kibuloy. If Duterte is in trouble, Sara will come to the aid of the father, whether you like it or not. Yun ang gusto niyong senaryo. If na-imperil ang mga Duterte, the Filipino people, along with the whole line of retired and active military men, will come to their aid. Bye-bye. Gusto niyo mangyari yon? Subukan nyo. Ituloy yung ginagawa nyo. It's not a threat. It's a prediction. Kung walang pumansin sa akin, kayo maniwala. Good luck. Kayo maniwala. Sinasabihan ko kayo. Kayong mga masyadong sip-sip sa presidente, isa ko sa stockholder. Ha? Isa ko sa stockholder. Pagka tayo nasa corporate level, ang stockholder, yan ang may-ari ng kumpanya. Okay? Yan yung, meron diyang 1 share, meron 10,000 shares, may 1 million shares. Yung pinakamarami, nagkapaano, proxy votes, kukuha siya ng mga boto doon sa mga 1 share, etc. And then, kukuha siya, and then, he gets a board seat. Member siya ng board. And then, this board of directors, they run the show. The people of the Philippines are the owners of the Philippines. Kayo, nasa government, military men, farmer, jeepney driver, tricycle driver, vendor, lahat tayong Pilipino, OFW, mga drug addict, owner tayo ng Philippines. Lahat tayo stockholder. May matino, may gago, may siraulo, may kleng-kleng bang-bang, may bayaran, may mukhang pera. Now, majority of the owners agree to certain ways of how the country will be managed, how the company will be managed. Okay, so we come to a vote. Sino magpapatakbo? The people of the Philippines agree na ang presidente ang magpapatakbo. Okay? Anong ginagawa ng board? Pagka merong palpak sa kumpanya, na kayo na nagpapatakbo ng kumpanya na arogante, mayabang, hindi sumusunod sa tao, hindi pinagbibigyan demand ng tao, simple lang, tanggalin ninyo yung resolution number 10. Kung ayaw yung tanggalin, i-justify ninyo, tama ba yun o mali. Pag sinabi nyo tama,
Hindi kami maniniwala. Kasi hindi kami tanga. Outrightly, you will be fired. Ganon sa private sector. Eh dito, pasensyoso pa nga kami. Now, balik tayo doon sa resibo. Yun, request namin. Balik tayo sa resibo. Hindi request. Demand. Isa yun sa demand. Balik sa resibo. Hindi, bakit ganun kayo? Ha? Tapos dinededman nyo. Kung ano nang sinasabi ninyo, ilang beses kayo nagkaroon ng opportunity na magsalita sa public, kung ano pinagsasabi ninyo. Walang relation dun sa number 10 na concurrent resolution. Wala nagsasalita. And that is bad. That is bad. Bakit? Ibig sabihin, dinededman ninyo. Ibig sabihin, meron kayong alam na hindi namin alam. Kaya nga, pagbalik ninyo sa Congress, pagbalik ninyo from your lavish Christmas vacation, probably funded by the Filipino people, samantalang si Mang Pandoy, si Juan de la Cruz, at si Aling Carpia, ay nagtitiis yung kanilang pamilya na mag-Noche Buena ng kung ano lang ang kaya. Sige, magpasasa kayo. Pero, may karme, babalik tayo dun sa January when you go into session and the Filipino people, hinihintay yung sagot ninyo. Ano nangyari do sa 2 billion? Sinoli nyo ba? Make a statement. And then, kung sinoli nyo, ipakita yung mga papel. Sinoli. Okay, sinoli. Kung parte lang yung sinoli, kung 1 point something billion lang, may butal, sana punta yung butal. Pakita, resibo. Bakit ganon? Bakit ganon ng tao? Maggago itong mga taon to, ganito. Wala kayong magawa yan ng mga boss ninyo. Kahit gago yan, kahit bobo yan, wala kayong magawa. Boss nyo yan. Yan ang naglagay sa inyo dyan. Anytime pwede kayong tanggalin. We, the sovereign Filipino people, huwag niyong kakalimutan yun. Ibang provisions doon kalimutan nyo, pero yung we, the sovereign people, imploring the aid of Almighty God. Magkatandem, Filipino people at ang Diyos nila. Namin. Magkatandem. Hindi nyo pwedeng gibain yon. Ha? Kung kayo, magpapakasatanas kayo, abay, good luck sa inyo. The Holy Spirit will come down to every Filipino and you will be punished. And good luck sa inyo. We're giving you a chance to redeem yourselves. Mr. President, you are being given the chance to redeem yourself. Stop Duterte, stop the campaign against the Dutertes. Tatay Digong, Sara Duterte, stop the attack, stop ICC. Do not allow yung canceling ng franchise ng SMNI. Do not allow na bastusin din si Pastor Kibuloy. Hindi ako sa kanyang congregation kasali. Hindi ako kasali sa kanya. Pero kalimutan niyo yung religion, Pilipino yun. Ayoko na inaaping Pilipino. Sinong mapi? Kayo. Pinipilit niyo gusto niyo. Huwag niyong pag-uusapan. Ayoko madinig yung cha-cha sa susunod ninyong pagbalik. Not a word ng cha-cha because I tell you, pagka nadinig ng taong bayan, negative, para bang ano yan, puntos against you, points, minus, tapos nosedive. Before you know it, mag-people power. Hindi people power eh. People defiance. Nakakita na kayong people defiance? Indignation. Galit na galit ang tao. Itatapol down kayo. Sunugin pa yung Congress, ganun pa mangyari sa galit ng tao. Because yung galit na yun, naipon. Administration after administration, one Congress after the other, 15, 16, 17, 18, 19 Congress na nandun tayo ngayon. Naipon yun, and then iniisip ng taong bayan, putragis kayo, tagal nyo na kami niloloko. Kunwari kayo honorable, hindi naman pala. Tapos kung mag-asta kayo, i-contempt nyo yung tao. Kahit i-contempt nyo ako, i-contempt nyo lahat. I-contempt nyo lahat. Buong Pilipinas, i-contempt nyo. Will that change na magnanakaw kayo? Hindi. Magnanakaw pa rin kayo. Will it appear na honorable kayo? No. Because the Filipino people who appointed you
in the position will think you are corrupt. Super corrupt, super buwaya, tambalolong. Kaya nga, mag-ingat kayo pagka naulol ang armed forces. Okay, sinabi ko, time natin sinabi ko na ang unang i-order ko sa pangyayari, nainis ang taong bayan, may mga demand. So sinasabi ko mga demand ngayon, isa pa, Congress, it would help a lot. Yung position ninyo, yung image ninyo, yung BBM administration, it will stop somehow. It will level the downfall. Ako, suggestion lang. You owe me 1 peso. You owe me 1 peso. Suggestion na sa inyo, You owe me 1 peso. Pagbalik ninyo sa January, imbes na sabihin nyo tsa-tsa, maglagay kayo ng, put forward kayo ng vote of no confidence sa Speaker of the House. Remove, tambalolong, vote someone else. Out of the 300, you vote another else. Because the current Speaker of the House has failed Congress, has failed BBM, has failed Uniteam, has failed the Filipino people. Grabe yun. Ilang failed yun? Ilang failed yun? Tapos siya pa rin. Hindi nga ma-explain yung resolution 10 na yan. Hindi i-explain ang yabang-yabang nyo. 39 million lang ginastos. How explain ninyo yung 2 billion, 39 million lang nagastos, 2 billion yung budget ninyo. Tapos ang garapal nyo pang hihingi pa kayo ng 1.3 something, 1.399 billion for next year. Explain nyo sa taong bayan ba't ganyan yung thinking process ninyo. Because anyone, ako nga kami nga babudget kami. Bibili, magkano? 2 mil. Bibili, 1,000 budget, 1,000. Oh, hindi, kailangan pa ng mga karne. Gulay lang yun, kunyari. Gulay, mahal ang sibuyas Mahal yung sibuyas. Sibuyas, mahal. Mga kamote, mahal. So, ano mabibili niyan? Meron pang bibili pa ng mga karne, etc. Isda. O sige, 2,000. 2,000, budget. Punta sa palengke. Pagkas, ang nagastos lang 1,500, balik kay misis yung 500. Kung nagastos lang 1,400, balik kay misis yung 600. Nagastos 1,700, balik yung 300. To the last centavo. Kung kami kaya namin gawin, bakit kayo hindi nyo kayang gawin, mga animal? Ba't di nyo kayang gawin? Ginagawa nga namin kaya kami nagagalit. Gano'ng kahirap gawin? Pera namin yon. Ito, yung pinag-uusapan natin, pera ng taong bayan. Sa buong buhay ko sa gobyerno, hindi ako nangurakot. Kaya ako nagagalit. Tapos ganyan kayo, ang dali-dali. Tapos i-issue na, bigyan kayo ng 2 milyon. Paano? Certificate? Hindi, gusto na makita, resibo. Kasi kung wala kayong tinatago, ang dali. Wala problema. Resibo, sige, eto resibo ko. Ever since, ganyan ako. Ganyan ako ka-honest. Yun ang gusto ko madinig sa bawat isa sa inyo. Bawat isa, yun ang gusto ko marinig. Pero pagka kayo, iwas-iwas kayo, lumalabas, magnanakaw kayong lahat. And I'm so sad na mga pangalan ninyo na pamilyar, sikat, magnanakaw to. Hindi makatayo at sabihin, mali ito, babaguhin ko. Promise, Philippine people, babaguhin ko. At least may mag-stand out. Sodom and Gomorrah nga meron. Sana nga merong kahit 10 lang, isa. Para masagip kayo ng isa lang magsalita para makumpirma na meron pang natitira. Pero kung hindi, wala man lang magsasalita dyan, wala man lang aamin. Goodbye. Tangay ang administration sa inyo because the administration is not saying anything. Tinitira pa nga yung kapartner, katandem, na supposed to be may utang na loob ka. Tumakbo kayo kasama mo Tapos bibigay mong patago, yun na lang yung confidential fund na 11 araw na days na ginastos. Kanino ba galing yun? Ba't hindi nyo pagalitan yung pinanggalingan? Tapos nun bibigay nyo, tapos hikayate, humingi ka ng mas malaki na pondo. Nung humingi, tapos bibigay nyo, saan gagamitin yan?
Mga animal kayo, yung pala, yung inyo, hindi nyo ma-liquidate ng properly. Walang resibo. Eh, kung ako lang, ha? Lahat, pati intelligence fund, resibo. You find a way, COA. You find a way. Huwag kayong tatanggap ng salita na, hindi, confidential pa niya. No, the Constitution says na kinakailangan natin resibo. Kung ako lang, kung ako masusunod, kunyari lang, in a revolutionary government, I will require everyone na magresibo kasi yung hindi magre-resibo, ibig sabihin, automatic kawatan yun. Pagkakawatan yun, firing squad ka sa Luneta. That's how I will run it pagka ganon. Pero hindi ako yun eh. Good luck, Pilipinos. Now, yung kaya nga, people's defiance. People are becoming defiant, Filipino. And that's sad. Unity Binoto ng tao for unity. Kaya ngayon, nagiging defiant ang tao. Bakit? Threat to national security. Threat to national security is legalized corruption. Ang cause ng destabilization, Congress of the Philippines. Wow! Tapos sisisihin yung mga tao? No! Dahil gagamitin yung armed forces na equal yung mga tao? Good luck! Good luck sa inyo. Because hindi tanga yung armed forces. Solid ang armed forces for the Filipino people. Now, yesterday, yesteryears, and in the future, that's how our armed forces are. Professional. Solid yan for the Filipino people. Tandaan nyo yan. Kayong mga nasa power, tandaan nyo yan. Kaya nagde-delicate. That's why I'm able to predict what can happen. Because I came from the armed forces. Iniwanan namin yan na okay. 1986. Graduate ako 1983. Siyempre, automatic training, scout ranger. Tapos noon, nagpapunta kami sa Davao. Ako, Davao Norte. Davao. Tapos noon, ilang beses muntik mamatay. Tapos noon, balik ka dito. Uy, sinuwerte ko, US Ranger. Tapos nun, Cagayan Valley. Panoorin niyo yung videos ko. Para hindi na ako nag-explain. Doon yun, nasa video ko. Yung buong buhay ko as ngayon, inabot kami sa Cagayan Valley. Inabot ako, doon ko na first time na meet si Colonel Honasan. Nagkita sila ni Colonel Aguinaldo. Si Agi, 72. 71 si Honasan. Akop, 70. Hindi ko nakakita si Akop. Si Akop, 70, classmate ni Bear, no? Bear, anak ni General Bear, who is, si Bear at that time was PSC commander. Okay, so, kita-kita, nasabi na yung mga official na kasama ko, mga captain, mga class 78, at saka isang class 77, yung kabilang kumpanya na Ranger Company, kasama ko si the late Robert Caldeo, mabot ng colonel yon. Hindi na kaya na yung ewan ko, basta nag-commit ng suicide anyway. Good luck, mister. Malangit nawa. So, bakit sir? Kakain na kami. 4 kami, kakain na. Bakit? Parang nalungkot ninyo sir Bakit? May kudeta ba? Imagine, bukang bibig, may kudeta ba? Why? Because, kahit kami kahit kami nasa Marcos regime ng mga military, usap-usapan. Ang dali, nag-a-analyze kami. Kaya yung ganyan malungkot, bakit? May kudeta na ba, sir? Meron eh. So, yun. Disguise. To cut it short, punta sa Manila, ayun, nakapanood sa TV, ayun na. Nahuli na si Major Brillantes, tsaka si Captain Dick Morales. Yung Dick Morales, yung nasa PhilHealth. Nahuli sila. Ram. Tapos abort. Punta sa and then sa Aguinaldo, sila Honasan, sila Enrile, ganon, Ramos. Ayan, people power. Okay. Paano kung hindi si Cory yung inupo nun? Kasi yung usap-usapan military na lang hahawak. Gusto nyo ba ngayon ganon ang mangyari? That will be bad for country. Why? Because
Pagka nag-military junta, how sure are you that you will be run properly by the military? Sawan-sawa kayo sa mga politiko natin. How sure are you na hindi makukurap ang ating mga military? Meron tayong military dyan sa Congress. Meron tayong military dyan sa Senate. How sure are you? At the time ng 15 Congress, sino nandoon? Lacson, who was the originator ng Resolution 10. Siya yung nag-propose. Honasan, Trillanes. Si Trillanes, si Honasan muna, seniority. Idol, si Lacson, idol. All right, sir. Di ba? Yung sa investigation ni General Reyes. I walked into this, yung 50 million o 48 million na pabaon sa isang chief of staff. I walked into this. Simpleng tanong. Ba't hindi mo binago, sir? You have the opportunity baguhin. Babalik ko sa inyo yung tanong. Sonny Trillanes, my man, awkward mutiny. Babalik ko yung tanong. Ba't hindi niyo binago? You walked into it, nagkaroon ng ganyang resolution, you walked into it, hindi niyo binago. Ano sabi niyo kay General Reyes? Nakinabang ka kasi. Sasabihin ko sa iyo ngayon, nakinabang ka kasi. And masakit kasi makita mo kung sino-sino tong mga tao na tahimik. Yung mga bago, sila Robin, sila Tulpo, Robin Padilla, Tulpo, schoolmate, si Tolentino. Same school kami, ng high school. Nauna lang ako dyan ilang paligo. Kaklase yata yung kapatid ko eh. So, grabe. Honorable. Okay, I would like to believe that, pero how can we say you are honorable when a simple resolution number 10 you cannot explain? Hindi nyo nga matayuan eh. Hindi, tama ito. Sabihin nyo sa taong bayan, tama ito. There's nothing wrong with it. And then probably you can get COA to say, tama ito, walang problema to. Walang problema to. Sabihin ng COA para sa inyo. Do that. Sige, tingnan natin kung ano magiging resulta. Because buta kayo. Yun yung problem. Buta na kayo. Nabuta kayo talaga. Nakitahan kayo ng akala ng tao, matitino kayo. Yung pala, lahat kayo dyan, bulok. Yun yung problem. And we are in a crisis. That's the problem. Pwede anytime mainis ang mga armed forces natin, mag-withdraw ng support sa current government. That can happen. I am not frightening you. I am just laying out the facts in this blog. That can happen. I'm analyzing that. It can happen. Now, pagka nangyari yun, pwede nilang ipasa sa isang civilian government. Kasi nakalagay sa Constitution, civilian over the military. Pero, balik ako doon sa sinasabi ko sa inyo, 1986, pinasa kay Cory ng RAM. Hindi ako RAM. Nagkataon lang isa akong tinyenteng kamote. Follow the leader. Yung commander mo, involved. Lahat sila involved. O di involved ka na rin, you have to lead the men. Alam ka naman sabihin mo, sir, di ako sasali dyan. Paano yung mga tao mo? You are close to that. Kaya nga, ang mas nakakatakot yung mga men on the ground. Yung mga general, malayo na yun, detached na sila. Kaya kung titignan nyo sa history, past natin, yung general soldo may mga pangalan, many are detached from the men. Ang delikado dyan are the junior ones, yung mga bagong graduate, because they are body-body with the men, because they fight together. Marawi Siege, they fought together. Diba? So, pag kaya ng mga nagmanifesto, good luck sa inyo. Kayo, ngayon, kahit hindi yan nagmamanifesto, good luck pa rin sa inyo kasi gising yan. Hindi yan sleeping on post. 54 minutes. Dahil ko sinabi, no? Hindi ko na naman nasagot yung mga tanong. 54 minutes na tayo. Okay? So, ang ano dyan, since 1986, si Cory ang nag-rule. Ano nangyari? Wow, masarap dito. Yung mga kamag-anak o kaya yung mga, yung mga nakapaligid, yung mga nakapaligid.
ng mga government officials. O tayo naman. So, kanya-kanya. Kanya-kanya. Nakuha, kupit sa bayan. Ano nangyari? Ay, merong matitino At the time, may matitino. Now, ano nangyari? Kami alam namin Nasa National Intelligence ako that time. 1989, no? 1988-89 hanggang 90, no? Bago nag-masters na ako sa AIM. So, kung titignan ninyo, alam ng military yung history. At that time, sino mga players? Mga 71, mga colonel. Okay? Ano nagawa ng mga general? Wala Na bumaklas Ang natira kay Marcos, senior, panay general. Naghati pa rin Merong mga general napunta dito kay Enrile. General Cañeso napunta kay Enrile. No? Sinundo ko yun Nasa vlog. Sinundo ko siya nung 86 na EDSA, People Power. Ako yung nagsundo sa kanya. Ayaw umanda rin sa kotse. Rentek. Baka matapos na yung gera. Nandito pa tayo. Yung parang nandun kaming apat na Sir, huwag kami ingay. Bakit? Baka hindi umandar yan. Pagtampo yung kotse. Ganyanin mo, itap mo yung dashboard ba ng kotse. Timothy, andar ka na. O, ganon. Ginaya niya ako. Timothy, andar ka na. Timothy, andar na. Uy, mandar. Kita mo, sir? Mandar. Andar na kayo. Punta kami Ranger Regiment. Alam niya, yung pala si GPA na siya. And then, makakalimutan ko how he looks like. Kasi gabi yun And then, nung pagdating ng 87, mga ganon. July, September 87, napunta ako sa kanya. I was recommended. Nagkataon lang, sinuwerte. Ako yung unang-unang nandun. Kasi nandun ako sa Port Bonifacio. Nagpapagawa ko ng mga radyo namin. Kasi panay bulok na no? Wala naman akong balak na pumunta sa Commanding General ng Army. Nung nakita ko wala ka bang patig na maganda? Nan sir, panay pang-operate yung dala kong patig paritahi-tahi, ganun ba? Pati yung bota ko, gamusa na itsura ng black. Punta ako. Pagkamalang kong Master Sergeant. Nasa vlog lahat yun. Anyway, balik tayo. So, mula nung 86, sunod-sunod yung kudeta nun. 87, God Save the Queen, di ba? Black Saturday Mutiny. Tapos may 89 coup, Ranger Regiment yon. Can you just imagine? Mula noon hanggang tas dumating sila Trillanes 2004, mga Magdalo, no? Tapos yung kay Danny Lim noong 2000 something na yun, 2010 yata yun mga ganon. Nagpaalam si Danny Lim sa Chief of Staff, sir. Mag-i-strike kami. Ganon. Habang may mga ganon kasi, nag-unite yung armed forces. Nakikita na natututo ang armed forces. In events na ganyan, dapat hindi tayo magpatayan. Kasi nung 86, montik na talaga magpatayan. 89, bloodiest of that. Kaya nag-isip ang armed forces, wag na, tama na to. Hayaan mo yung mga tao ang mag-anuhan, mag-isettle yung gulo, yung mga politiko. Hands off muna tayo. And then later on, pagka nakita natin kung sino, ma-discern natin, Lord, i-discern mo, bigyan mo kami ng wisdom. Pagka na-discern kung sino yung tama at mali, doon tayo. Kung connected tayo dito, taga nangyari kay ERAP, withdrawal of support, si Reyes at si Lacson. Why? Hindi nila kayang kontrolin lahat ng tao sa ilalim nila. So, withdrawal of support para intact pa rin yung organization. And that can happen now. The problem is, the military also, because of experience, baka isipin, wag nang ibigay sa civilian government. Maghunta na lang tayo. Because 1986, 2023, almost 40 years. Tama ba? 86, 96, 2006, 2016, 2023. Almost 40 years.
37 years to be exact. Ano nangyari? Wala, ganun pa rin. Super corruption pa rin. Gago pa rin. Ang yayabang pa rin. Pagka nag-isip ang military, ang armed forces na, tayo-tayo na lang, delikadong Pilipinas. Wala na. You failed Yun yung problema, 37 years and you cannot get your acts together. Ang yayabang ninyo, Congress, yung resolution number 10, dineded man yung taong bayan. Magpapakancel kayo ng SMNI, ng franchise. Kukulong nyo si Badoy at saka si ano. Kita nyo yung sinimulan ninyo. Kayo nagkukos ng destabilization. Yun yung point ko. Kayo. Hindi kami. Ako, sinasabi ko sa inyo, yung pwedeng mangyari, number 2 pa lang yun. Number 3. Palagay natin nagkaroon ng military junta. Ang ayaw ko doon sa number 2 na yon, junta. Ako naman. Wow, ang sarap pala dito, daming pera. Oh, ganito pala. Sino mag-audit sa akin? Kowa. Pang! Patay ka. Oh, good luck. Pwedeng mangyari yun. No offense sa armed forces. Sinasabi ko lang yung, let's be open-minded. Pwedeng mangyari yun. Look at all the banana republics. Di ba? Magiging prime commodity natin, magtanim na lang ng saging. Oh, banana republic So, o kaya sibuyas, ano? No, onion country. Onion republic. So, baka kami. Kudeta after kudeta. Tignan niyo yung mga neighbors na military junta. Okay? That I do not want. That's why it's very important. Armed forces, magaling naman ang armed forces natin. Galing yung leadership. Buo ang armed forces. Okay? Huwag niyong gagamitin yung armed forces sa illegal na order. Do not order the armed forces to kill people. Do not. Because mag-iisip yan. When you put the armed forces in a dilemma that will put the Filipino people in harm's way, magwi-withdraw yan ang support sa inyo. Okay? Malinaw Because makikita na armed forces yun is an abuse of power. Why? Pinasumpa nyo sa Constitution yan. We the sovereign Filipino people, imploring the aid of God Almighty. Magkatandem yung dalawa. Kaya yung armed forces madaling mag-decide, mag-isip. Sasabihin lang yan. Hindi, taong bayan tayo. Ano yung majority? Di ba? So, okay. Kamang ba si oras natin? Pangatlo, magkaroon ng civilian defiance nga, and that will lead to a political figure na tatayo para sa taong bayan. And then, doon kakampi armed forces. And then, magde-declare siya na revolutionary government. Meron bang politiko na ganon? Na walang bahid? Kasi ngayon, questionable mga politiko. Meron ba? Dalawa. Tatay Digong, Sara Duterte. Sige, force nyo pa. Yun yung problema ninyo. Hindi kayo nag-iisip sa administration, sa mga kakampi, pinupush yung mga Duterte, ginaganyan ninyo. Pag kayo napika, tatayo yan. Patay kayo. Tapos kayo, good luck, bye-bye, hindi kayo makatapos ang term. Sudden death. Wag kaya nga, ang advice ko, kita nyo, wag, stop the offensive against the Dutertes, against Kibuloy, against SMNI, against any Duterte ally. Stop. Because you will correct the downward flight of your aircraft. Mag-level na lang. And para hindi tumuloy ulit na ganon, magle-level up lang yan. Tigil yung Duterte, mag-level yan. And then, para hindi siya bumaba ulit, ayusin nyo yung pera ng bayan. Yung anong tawag dito, liquidation. Para mag-gain ng konting trust sa inyo. And then, okay, normal na naman tayo. Makatapos kayo ng term. Huwag niyong awayin si Sara. Kaya sabi ko kasi, sa tingin ko ngayon, dalawa lang yung political figure na medyo tested, Medyo tested. Walang yung karakter. Hindi kagaya, buo kayo sa Senate, Questionable na kayo. Buo kayo sa Congress, questionable kayo. Because of that resolution number 10. Pero ito, si Sara, VP, at saka si Digong, dating presidente, na magandang performance. Ayun. So, wag niyong ipupush to the wall. Pagka napush siya sa wall, nag-iisip ang armed forces, nag-iisip yung mga retired. Diyan kami kakanti. Okay?
So, hanggang dyan na lang muna ako. Naubusan naman ang oras. I hope malinaw. Okay, maraming salamat sa inyo. Happy Thursday. God bless the Philippines. Bye-bye.